Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong likod na magbibigay po sa inyo ng mensahe mula po kay God, sa Ascended Masters, Holy Spirit, Divines, Universe, uh, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, and syempre sa mga elementals. Ayan. So, how's your weekend? How's your weekend? May mga plans ba to go somewhere? Vacation? Bakasyon agad? Kasi yung iba na nga pumupunta ng probinsya. Ganun. Pag weekend. Lalo yung talaga hindi naman taga Manila. No? So, ngayon po, syempre, ganito muna. Bago ko po makalimutan, gusto ko po na magpasalamat sa mga aking mga subscribers, no? Patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel at sa tuloy-tuloy po ninyong pakikinig, panunood, at syempre doon din po sa mga bagong subscribers. Maraming salamat po sa tiwala. And again, ito pong ating YouTube channel is about po sa mga kababalaghan, no? Like may mga spell work, ganyan, love spells, mga ganyan, generational curse. And for some is yung may mga yung bang may mga nararamdaman, yung tipo bukas ang third eye na hindi naman sila aware, no? Yung mga, wait lang, ayan. Okay, yung mga bukas ang third eye na kumbaga nakakaramdam, amoy, nakakakita, mga ganyan. Hindi man buo, kahit po yung mga padaan-daan lang, no? Yan, ibig sabihin po bukas po third eye yan. And yung mga, lalo na po yung mga may visions, no? And mga dreams, no? Na mga kakaiba. Okay? So, medyo malinis naman ang kuko ko kasi po alam niyo na nagdaan po ang Friday, so nag-ritual po tayo, nagbaklas po tayo ng mga, alam niyo na, kung ano dapat baklasin. Okay? So, nais ko po muna pasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po na nagtitiwala, nananampalataya po. Maraming salamat po. Especially, nananampalataya po kay God. Maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal na binibigay niyo sa Kanya. At ako po, nagpapasalamat din po sa mga patuloy po, sa mga nagpagamot nitong last week, no, since weekend na po ngayon. So last week, mga nagpa-reading, mga nag-walk-in, maraming salamat po sa inyo. At padalangin ko po talaga na nabigyan ko po kayo ng kaliwanagan, nabigyan ko rin po kayo ng mga advices, no, konting kaalaman sa mga readings po especially, and ganoon din po sa mga nagwo-walk-in or online man po yung healing. Panalangin ko po, no, na sundin nyo po yung mga bilin ko para din po sa inyo yan, kayo rin po magbe-benefit niyan para po magtuloy-tuloy po yung paggaling ninyo. Okay? So, simple lang naman po yun. No? More on prayers, no? Kailangan po talaga dire-diretso po yung prayers natin. Hindi po yung pagka nakaramdam po tayo ng kaginhawaan, ititigil na po natin. Ano? And always ask forgiveness to God, then say thanks. No, thank you, no, and always be grateful, no, sa mga binibigyan na even na napakaliliit po na bagay. Okay, so ang topic po natin ngayon is syempre doon tayo sa mga nasa spiritual awakening. Okay, so kukuha man, medyo pupunta po tayo sa ibang mga topics pagka may vision po ako, no? Pero for now, doon po tayo sa mga nasa spiritual awakening since umpisahan po natin yan, gumamit po tayo ng card na Starseed Oracle, no? Siguro kailangan ko rin gumamit ulit nun next time. Okay, so ngayon po is gagamit po tayo nitong oracle card ko, then 2 tarot cards, and isa pong oracle card. Okay, so alamin po natin kung ano po ba yung mga dapat yung i-expect, no, pagka kayo po may nandito po sa spiritual awakening. Ano po ba yan? No, ano po yung mga mararanasan ninyo? Ano po yung mga, parang wag naman kayo maparanoid, no? Kasi pagka nasa spiritual awakening po, ang dami pong pagsubok dyan. Ang dami pong pagsubok na kailangan nyo pong malagpasan. Especially po dun to sa mga tao na gusto pong, i-embrace po, no, yung kakayanan, no, na ibinigay sa inyo, yung spiritual gifts na binigay sa inyo ni God. Ito is para sa inyo itong reading na to. Again, kailangan lang po talaga dito is paniniwalang
napakalawak, napakalaki, no? Yun po, kasi sana sabi ko na po lagi sa inyo, once sa sigad po ang lagi nyo sinasabing katabi ninyo, lahat po ng mga kasagutan, lahat po ng mga katanungan nyo is may kasagutan. Lahat po ng karamdaman is may kagamutan. Yung mga ganun. No? So, lahat po yan is because of God. Because of His, grabe yung power niya. Sobrang lakas. No? Okay. At by the way, meron po akong a testimony, no? Kailangan ko pong i-share sa inyo to. Since sasabi ko na po sa inyo na may ginawa po akong bagong langis, na ilalagay ko po siya sa bote, pero wala na pong orasyon. And, ito na po ang ginawang pagsubok sa akin. Though, talaga pong, humingi po ako ng sign kay God, no? Humingi po ako ng sign kay God na bigyan niya ako ng way para pumalaman kung gaano po kalakas yung bagong gawa ko po langis. Kasi, halo-halo po yun. Sa isang bote na yon, yung 4 na bote po na ginawa ko noon pa, no, is isinasalin ko lang din po doon sa malaking bote na yun. Pero may mga herbs na po yun, may mga herbs, may mga roots, may mga crystals, may mga kung ano-ano po nandoon, and plus may orasyon po yun. So kung may orasyon po yun, plus yung mga bote po na pinagkukuha ko, yung alam ko 4 po yung pinagkukunin ko ng bote eh, kasama na po doon yung Biyernes Santo na langis. So, nung sinama ko po yun, pinagsama-sama ko yun. Then, hindi ko nga po pinapakita sa inyo kasi hindi pa po siya tapos sa ritual na ginagawa ko. Para po talagang effective, talaga pong mas pinalakas, no? Mas power. So, ito po ang pagsubok na ginawa sa akin ng Panginoon. The other day, dito po yung, akala ko una is balisawsaw. Oh yes, balisawsaw kasi pakonti-konti po yung wiwi, no? Pakonti-konti po yung wiwi ko, ganyan. And talaga po masakit. Alam niyo naman po kung paano yung kasakit yung balisawsaw, no? So, hanggang sa nawala, andun yung labas-masok sa CR, labas-masok sa CR. So, nawala nung morning, nung nagising ako, ng afternoon, so nawala. Then, bumalik po ulit siya nung gabi. No, bumalik ulit siya. So, nahirapan na naman po ako. Mihi. No? So, andito yung masakit talaga po. Talaga mapapangiwi ka sa sakit. Then, kanina, hindi ko naman po kasi siya magalaw, pero meron na po akong isang naiisip na bote na iinumin, which is yung isa na pinanggagalingan na ginawa ko rin. Na ano ko na po yun, i-feature ko na po yun sa inyo. Yung bumubula po yung bote. Maganda po kasi sa internal yun talaga. Especially po sa mga may diferensya po sa matres, mga ganyan, ovary, mga ganyan. So, madaling salita po kanina, parang lalagnatin na po ako. Pakiramdam po kasi parang may UTI po ako eh. So, ando po yung gusto kong, magre-ritual nga po ako. So, andito po yung may mag-walk-in pa. Hindi ko naman po pwedeng paalisin, no? O sabihin na may nararamdaman ako. Kailangan ko po silang harapin. So, nanggamot po ako kahit po masakit ang balakang ko, masakit po ang puson ko. Talaga po as in masakit. Hanggang sumasakit na po yung hita ko, balakang ko, mga ganon. So, dahil nanlalata na po ako at magre-ritual pa po ako, hindi ko po pwedeng hindi gawin. Responsibilidad ko po yun yung mag-ritual eh. No? May umaasa po doon. And may mga patapos na po ako kanina. So, kailangan ko pong gawin yon. And, ito yung na parang iniisip ko yung isang bote ang iinumin ko. Pero ang dinampot ko po is yung malaki. Which is andun po yung lahat. So, nag-decide ako na isang kutsara po ang isalin ko. Actually, natapon pa nga. Kasi hindi siya tulad ng langis na, alam niyo yung langis na parang malapot. Hindi po siya, ito parang ganito. Ganito siya. Kasi na siya parang luto na po eh. Luto na sa lahat. Okay? Luto na sa dasal, no? Sa ritual, pagsagra, etc. Mga ganun. So, sinubukan ko pong inumin kasi talagang hindi ko na po kaya. Parang gusto ko na pong humiga. Gusto ko na po magpabili ng gamot. Panglagnat, pangpasakit, sa pati sakit sa katawan, pain reliever, gusto ko na pong bumili. Pero andun po yung hindi. Bakit ako bibili? May mga langis ako. Meron akong panggamot. So, tinry ko po siya. And thank God, talaga pong milagro po ang nangyari. Talaga pong milagro po ang nangyari. Kasi po, nung ininom ko po yun, isang kutsara po, no, ininom ko po yun. Siguro po mga after 2 minutes lang, ay sabi ko sa inyo na wala po. Kung tutuusin po, ako po yung nakakaramdam na tipong mga, alam niyo yung nakikita niyo sa mga manananggal na pagka nagtahid na lang sa balakang, hindi mahahati. Gumaganon. Yung sa akin po talaga, ang sakit. Napakasakit po talaga. At ang puson ko po, ang bigat. Parang alam niyo, parang dysmenorrhea. No? Ganun po yung atake niya.
Pero wala naman po akong dalaw ngayon eh. So, andun na po yung thinking na baka nga po may UTI ako. Pero andun po yung nanindigan ako. Bakit ako pupunta ospital? Bakit ako bibili ng ganito? May manggagamot ako eh. So, gagamutin ko sarili ko. And thankful po ako talaga doon sa langis na yun kasi naging okay ako at eto ako sa inyo ngayon. Alam po yan ng mga pasyente ko kanina. And alam po yan ng ibang mga clients ko na nandito na nanonood kasi po nakikipagkwentuhan din po ako sa iba. No? Especially po doon sa mga medyo ka-close ko na po na client ko na mga healers din naman po. So, andito na po yung sinasabi ko sa nararamdaman ko. Ayun. So, thankful po ako kasi naging magaan po yung pakiramdam ko ulit. Nakakapagsalita na ako na maayos, nakakakilos na ako. No? Ganun lang po, no? Always have faith. Kasi yan po ang talagang tutulong sa atin para po sa kagalingan natin. Yung paniniwala po. Yan po is talagang bakit ako gumawa po ng langis na yun is para po sa inyo din. Para po mas mapabilis ang gamutan. Especially po sa mga healers na umaasa po sa langis ko na kumukuha po sa akin ng mga refill ngayon. Ngayon po talagang kahit wala pong orasyon, nako, the best. The best. Alam nyo, nako, Diyos ko, dami ko pong kwento. Ay, nako, sa ano na lang, sa live na lang. Kwento ko. Kasi matatapos po tayo sa kwentuhan. Baka kami magreklamo na naman na viewers. Okay, so dito na po tayo sa reading. Okay? Let us pray muna. Panginoong Diyos, Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, Malasanto Niño, mahal na Yesu Cristo, pakibasbasan po niyo, napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa mga nasa spiritual awakening stage po na inyong mga anak. Naway mabigyan ko po sila ng mga mensahe na magagaling po sa inyo, kung ano po yung mga dapat nilang paghandaan, ano po ang mga pagsubok na posible na kanila pong suungin sa kanilang spiritual awakening period. Ako po'y patuloy na nanalangin na kami po'y inyong iligtas po sa anong kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ano po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan ang lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. And actually kanina may client ako. Pasyente. Nagpagamot sa akin. Sabi ko, masama pakiramdam ko, ganito, ganyan. Talagang pagkatapos ko siya gamutin, talagang hiniga ko yung katawan ko. Ay, hindi pa rin makaget over, no? Yun, mga ganun. Na-overwhelmed lang ako, mga ka-angel, kasi meron na naman tayong bagong, alam niyo yun, na makakasama nyo po para po sa internal na po yun. No? Internal na po pinag-uusapan doon, hindi na po panlabas. Hindi na po mga kati-kati, bukol-bukol dyan, hindi na po yun. Kundi yun po is pinag-uusapan po dun is pananakita po ng balakang at puson yun eh. Hindi na po yung pinapahid. So, iinumin nyo lang po yun, instantly nawawala po yung sakit. Okay, so dito na po tayo sa ating okay, so ano ba yung dapat mong i-expect, no? Pahaba ko din yung ano ko. Forward nyo na lang. Napahaba na naman yung chika ko. Alam niyo naman ako, chikadora ako. Diba? Ay, naku. Okay, so ano ba yung dapat i-expect, no, ng mga spiritual awakeners awakeners ng mga manonood ko na nakakaranas po ng parang nakakakita or parang andito yung nilalapit na sila para manggamot, mga ganyan. Ano po ba? Okay, so let's see. Ano po ba ang inyong first message dito? Oops! Nahulog. Stay in love and ano yung isa bumagsak? Wait lang po. We have Libra. Okay, we're talking Libra energy here. Agoy. Okay, we're talking about Libra energy. Okay, so sino ba si Libra? No? So this is a September 23, October 22. No? So this is a Libra energy, which is ikaw is a diplomatic person, dito yung fair, no, romantic, and very professional. Or maybe ano ka rin dito,
pasensyo, ay hindi eh. Alam ko hindi pasensyoso ang mga Libra eh. Okay, pero this is, actually this is a general reading, wala po itong specific zodiac signs, just that lumabas lang po to. So parang etong reading na to is talagang shoot na shoot or parang pukol na pukol, no, sa mga Libranians. Okay, so now also, Holy Spirit says, no, stay in love, no. So si Libra is, andito yung parang ngayon, parang nagmumurang kamyas or parang sinasabing, uh, siya ay in lababo ngayon or parang andito yung heart niya ngayon is nabubuo na ng pagmamahal. Parang wala na yung mga hatred, wala na yung mga insecurities, wala na yung mga galit, mga tipong ganun. Okay? So, what else? Tingnan natin kung ano pa yung last card dito. Oh, see? Share your gifts and abilities. Diba? Kasi it's a blessing, no? Kung ano yung meron si Libra or kung ano yung meron ka dito collective, no, is it's a gift, no? And abilities from God. And we also have the Capricorn here. Maybe this Libra is related to a Capricorn, no? Na hardworking. Maybe this is a couple, pwedeng ganon, no? Okay, so now is sinasabi dito na since ikaw is may I mean ikaw mismo dito collective is meron kang gifts and abilities, no, spiritual gifts and abilities, so you need to share this, no, or parang kailangan mo talaga tong ilabas, no, parang kailangan mo lumabas sa comfort zone mo na hindi mo kailangan bulukin yan. For sure meron ka na ngayon, and maybe this Capricorn, no, if you are a Libra and meron kang partner na Capricorn, kasi yun yung sumilip kanina eh. Maybe pareho kayo merong spiritual mission, no? Mga ganun. Parang may mission kayo pareho. Healer. No? As a healer, pumalog na yung lamesa. Okay, so what else? Wow! A big sum of money is waving. Just cleanse your space. Or parang ikaw mismo, no? Okay. So, for some of you dito, no? Is andito yung talaga makaka-receive kayo ng big sum of money. No? Ito is once na talaga i-accept mo or ma-receive mo yung, I mean, pagka na-share mo, no? Yung mga blessings, I mean, yung gifts and abilities na meron ka. And, paano mo rin to marireceive, tong big sum of money na to, no, is andito yung kailangan mo talagang mag-cleanse ng space or mag-insenso, no? Kailangan mo talaga yan. Kasi yan yung parang malamang, kasi andito ka sa spiritual awakening, so andito yung talagang may nanunuot pa, no, sa katawan mo, sa soul mo, ng mga negative entities or negative energies. So, kailangan mo yan ilabas or kailangan mo palabasin yung mga yan sa katauhan mo. Okay? Okay, so what about it sa stay in love? Parang alam mo yung kahit nasa spiritual awakening na, hindi mo kailangan parang totally, alam mo yun, yung 100% focus ka sa mission mo, no? You need parang magstay in love or parang andito yung kailangan mo pa rin isipin yung mga tao na kapaligid sa'yo. Okay, so what else? What about nga dito sa stay in love? Bakit walang bumaba? Stay in love. Okay, kasi, okay, so now is, we have this is, congrats you're pregnant. It doesn't mean na, parang sinasabi na buntis ka, no? No, it's not like that. It's, kasi nasa dito tayo sa spiritual, so andito yung sinasabi na, kumbaga, andito yung spirituality mo, no, is andito yung nagkakaroon na ng growth. Parang andito na yung, kumbaga dati siguro parang andun yung believer ka pero hindi yung katulad siguro nitong person mo, no, na talagang kung manalangin is talagang sagad, taimtim, andun yung talagang buong paniniwala. Ikaw is parang siguro mga 60-40 pa, no, mga ganun. But andito ka na ngayon sa spiritual growth, no? So, congrats.
parang andito na yung nagkakaroon ka na talaga ng pataas na faith. Talagang mayroong mga healers. Ganun. Maybe dati hindi ka believer na para sa mga healers. Dati marami ka siguro mga questions, mga ganun. Okay? So, we have the sibling here. Ano kaya ang problema mo dito sa sibling na to? So, maybe one of your sibling is parang isa rin sa magiging problema mo someday. No? Or maybe, parang ang sibling mo is may kinda, parang sibling mo is also one of us. Parang pareho lang kayo. No? Pareho lang kayo may mission sa buhay. Kasi nasa stay in love siya eh. Nandito siya sa pregnant or parang empress, no? Na nagkakaroon din ng growth sa spiritual. So maybe this is also a believer or this is also a healer. Someday, natin masasabi. Diba? Okay. So we have the access denied. Ay, mali dito pala yun. Okay, so share your gifts and abilities pala yan. So, okay, so lumabas dito si share your gifts and abilities is yung sibling. So parang kailangan daw ng kapatid mo, no, ng mga maybe kung ano yung meron ka, dapat naman talaga no, i-share po natin yun sa mga kapatid, sa brothers and sisters po natin kung ano po yung meron man po tayo. Wag po tayo makakalimot, no. Tulong po ha, tulong. Okay? So now is we have the access denied, no. So, somebody maybe, no, is andito yung merong mga attacks, no, especially itong si Libra or ikaw collective, may mga attacks ka before bago ka pumasok dito sa spiritual awakening or etong nagkaroon ng access denied na ito is ito yung reason bakit ka nagkaroon ng awakening, no. So, now, itong person na to is wala na tong access anymore, no, sa'yo and sa inyo ng person mo. Okay, so, what about ito naman sa stay in love? Wow, there's a good news. Oh, diba? Mamaya malalaman natin kung ano yung good news na yan. There's a good news. Maybe sa trabaho, sa income, tipong ganun. Okay, so, God warned them. Okay, so, yung etong nagkaroon ng access denied, no, and kung sino man yung gumawa sa'yo, ba't ka nagkaroon ng spiritual awakening, na sinalbahe ka is mga winarningan to ni God, no. So pero maganda, tumigil agad siya, hindi katulad ng iba na talagang nandalavarn, pero ito tumigil agad, o diba? Access denied, sino yan? Snake ganun. So yan yung access denied na sa kanya, Libra. Amen. Okay, and sa'yo collective na. Again, this is general reading ha. All zodiac signs to, but parang naka-highlights lang po si Libra kasi yung po yung bumaba. So parang meron pong kumukuha ng energy ngayon na ang birth date is September 23 to October 22, which is Libra nga. Ganun. So ang good news dito, no, itong snake na to is already separated na siya dito, or parang andito na yung tinapos niya na. Okay, tinapos na nitong ikaw mismo collective, no, is tinapos mo na to. Okay, kasi nga God warned them. So ibig sabihin, ikaw din kung sakali no, kung sakali ikaw at itong snake na ito is mga winarningan kayo. Oops, wala magagalit ha. Kung sino lang po makaresonate, babasa lang po ako. Okay, so now is itong person na to or itong snake na to is talagang super jealous ngayon. Super jealous ngayon kasi ang pinili mo dito collective, syempre si legal wife or si legal husband, no. So maybe ikaw dito collective, ikaw mismo, no, or this Libra is andito yung naka-experience dito ng mga pasakit, parang pinatikim kayo dito ng konting dagok or binatukan kayo ng konti dito ni God para magising kayo sa katotohanan na iwan nyo tong snake na to, bumalik kayo sa mga asawa ninyo. Bumalik ka sa asawa mo, bumalik ka sa mister mo, sa misis mo. Ganun. Okay naman, di ba? And now, super selos ngayon tong ahas na to. Okay. Okay, so what else? And, ang kagandahan mo, kung talagang ito is talagang makakaroon kayo ng
tuloy-tuloy, no, na wala nang communication, is marireach or makukuha mo tong big sum of money na to. Growth, spiritually, andyan din. Good news, yes. And maybe this snake is a Taurus. Lucky you. Kasi talagang nagkaroon kayo ng hiwalayan. At, kumbaga, naisa katuparan, no? Nino man. Kung ano man yung meron sa inyo nito. Yung bang nagkaroon kayo ng ugnayan is naputol. Agad-agad. No? Hindi na pinatagal. Or maybe pinagtagal din. Pero at least naputol. Diba? Yun lang ang maganda dun. Else? Okay. So, she likes and wants you. Yes. Ikaw naman talaga ang gusto niya eh. No? And also, etong taong to, alam niya na ikaw lang din naman na makakagaling. Kasi nga, you're a healer. And this, ikaw, collective is, andito ka na sa spiritual awakening. Galing, no? Magkakaroon kayo ng tandem. Magkakaroon kayo ng tandem, no? Para kayo lulunok ng mga demonic entities, tapos iluluwan. Ngunguyain nyo muna, tapos luwan nyo. Ganun. Okay, so now is, ikaw collective dito is nagkaroon ka ng, ito yung one of your experiences na nangyari, no? Maybe nagkaroon ka talaga, I mean, ano ka dito, spiritually sick, no? Maybe meron ka bang sleepless nights, hindi makakain, lagi masakit ang tiyan, mga tipong ganyan, or nagdalagas ang buhok, ano pa ba? Basta yun, mga ganun. Okay, so what else? Ano pa ba? Ano pa ba? Wow, talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Your power can be touched. Who are you? And andito na yung ano mo, stay in love kasi andito na yung kung ano mo yung winish mo this month, no? Is andito yung maisa sa katuparan or talaga mangyayari kung ano man yan. And kung sa halimbawang ito yung wish mo, no? Na wish fulfillment mo is ang toxic situation is mag-i-end. Well, ibinigay sa'yo ng universe yan. Ibinigay sa'yo ni God yan. Kasi maganda naman talaga yung ano mo yung minamanifest mo. Okay, so what else? Then mamaya kukuha tayo ng message from your angels. From angels. They know who you really are. Okay, so ikaw dito, collective, no? Or Libra, is andito yung this person na umaatake sa'yo, alam niya na kung sino ka at maybe sino yung nasa behind your back. Which is yung person mo. Na a healer. That's why andito agad-agad nag-decide siya na mag-access denied. Kasi mayayari siya. Malalagay siya sa talyase. May ganun, talyase. Okay, so we have, and you are jealous. Okay, so ikaw dito, collective, no, is at times, no, actually siloso ka siguro or silosa ka, no, kasi lumabas to eh. Na parang alam mo yun, ikaw okay lang na gumawa ng mga kalokohan, pero itong person mo is hindi pwede. Which is ganun talaga, no. So, better, no, natakot ka rin sa karma eh. No, takot ka rin sa karma, kaya andito yung binitawan mo na itong ahas na to na sumisira ng relasyon ninyong mag-partner or as a couple. So, etong person mo na to, I mean, ikaw collective, no, is talaga ang needs mo is talagang attention, no. Maybe, etong jowawit mo na healer is hindi ka na masyado mabigyan ng attention because of the missions, no, and task na binibigay sa kanya ni God. Or maybe, kailangan nila po kasi, mararanasan mo ngayon yan. No? Maiintindihan mo siya ngayon. Kung saan siya humuhugot ng lakas, kung bakit ganito, na kailangan na magbigay ng time kay God. It's because of the protection. No? Not only that, but also yung, si God kasi nagpo-provide sa inyo ng lahat ng mga needs niyo. Okay? So, I'm not into material things. Okay. I know, no? Ikaw mismo dito collective is hindi ka naman materialistic or some kind parang ang gusto mo lang talaga is pera-pera, no? Wait lang po
Okay, so what do you expect, no, from your angels? Collective or Libra? Ano ba yung dapat mong expect from your angels? Nandiyan sa tabi mo. Ano kayo message ng ating mga angels? Dahil pala kumuha ko ng angel tarot cards. Or, ano to? Angel tarot. 9 of water. Wow. So, all your dreams will come true. No, all your wishes will come true. Happiness din ang isa sa mga gusto mo. No? And, may bibigay sa iyo yan. And we also have this. Kukunin ko lang po yung mga nakatihaya. Okay, so we have the Page of Fire, Queen of Water, Eight of Earth. Meron pa ba? Okay, wala na. Okay. So, now is, ang kailangan mo ngayon, syempre, dito sa Page of Fire, is kailangan mo maging creative. No? Kailangan mong mag-search, magganyan, magtanong-tanong, gano'n. Pero, for now, since nandito ka pala sa spiritual awakening, medyo nangangapa ka pa. Or parang, maybe parang hindi ka pa ganun ka-interesado. Pero dumating dito. Okay, dito muna tayo kasi 8 of Earth yun eh. Wow. So now is andito rin yung pagiging psychic mo ha. May pagkaano ka rin. Mataas din ang ano mo sa intuition, sa mga kutob-kutob Cheverlu. And andito yung mapagmahal ka rin naman talaga. It's just that talagang tinamaan ka lang ng alam mo yun, ng spell work, kaya parang medyo nag-iba yung pag-uugali mo. But now, is andito yung bumabalik na yung dating ikaw. Na dating loving, giver, mga ganyan. And also, bonus na yung parang pagiging psychic mo. So, sinasabi dito sa Queen of Water na kumbaga, andito yung masyado kang wise or matalino. Yung gano'n. Meron kang ganong ang tawag doon, gift, no? Or talent, or skill, mga ganun. So, now, is dahil dyan, is kailangan mo mag-focus, no? You must know all the details. Kailangan mo mag-search talaga. Yun. Meron siya mga notes. Meron siya mga tools. Meron siyang kinukurba. Ay, kailangan mo nga talaga maging creative eh. Just like this, no? Sa Page of Fire. Kailangan mo maging creative this time, no? Dito sa, actually, alam ko, ganyan din naman gagawin mo. Parang, andito yung nangangapa ka, or andito yung, maybe nagre-research ka sa mga kung saan-saan, ganyan, maybe nanonood ka sa mga social media, kasi naglaganap na po sa social media yung mga ganito eh. So, maybe yan yung mga ways mo, no? And we also have the King of Air. Yes, since andito naman talagang ano ka, no? May talino. No? May talino ka. And andito naman yung well-respected ka. And kumbaga tipong kung ikaw is papasok dito as a healer, maraming maniniwala sa'yo. And nag-aantay na lang yung corona mo sa'yo. No? And someday talagang papatong din yan sa'yo. Ibibigay din sa'yo yung crown mo. For now, isang nasa sa'yo dito is a sword or a weapon, no, para to protect yourself. Okay? Pero meron ka rin namang ano dito. Kumbaga, may paninindigan ka rin naman. If ever na talagang papasukin mga itong spiritual. To fire. Yes, so see, sabi ko na nga ba eh. Meron ka talaga partner, as in, kayo kung sino man yung partner mo ngayon, ano, is talagang, pareho kayong bibigyan ni God nitong gifts and abilities. Nauna lang siya. And ikaw is nandito ka na sa spiritual awakening. No? And andito naman yung bibigyan ka ng basbas din ni God because of your person, because of your partner, no? Ika-guide ka niya. Don't you worry. Ika-guide ka niya, and also the universe, ika-guide ka din. Congrats! Uy, bihira yan. Yung mga nagtatandem, yung mag-partner, yung mag-asawa, ganyan. Diba? Ay. And we have the Star and the Nine of Fire. Okay, so
bakit ano, no? Bakit parang mapupush mo to? Bakit parang, ah, bakit bigla nagkaroon ng changes, no? Kasi parang sa nakita mo dito sa The Star, no, is, sa nakikita mo siguro sa partner mo, is andito yun, nagbibigay siya ng inspirasyon sa maraming tao. And parang ganun din ang gusto mong mangyari. And nakita mo rin yung fulfillment itong person mo. That's why ang gusto mo rin sundan yung yapak niya. Ano ba ang pinairal niya dito is faith. That's why meron ka rin big sum of money. If susundin mo yung footsteps ng person mo as a healer, as a divine healer, okay, as a divine healer is magkakaroon ka nito. A big sum of money, abundance, prosperity, good health, mapapasayo yan. And we have the Knight of Fire, which is andito yung may protection ka na, no, from your angels. So, ibig sabihin dito is, nakabakod ka na rin dito, actually. Kasi nga, ang person mo dito is a healer. So, damay din kayo sa protection na hiling-hiling nito or pinagdadasal nitong person mo. So, damay ka na rin dito. That's why, bago ka pa pumasok dito sa spiritual awakening, is nandito yung talagang protected ka na. Yun nga lang, pagka nasa bahay ka lang. No, so pagka nasa labas ka na, walay. But, I mean, protected ka pa rin ni God. No, yun nga lang talagang medyo sneaky, no, yung mga negative entities na yan or demonic entities na yan. At talaga pagka nakakuha ng pagkakataon is talagang ang bilis, para mga kidlat yan. Ang galing sumadisin ng mga yan. And we have the fire of water. Okay, so now is andito yung talagang meron ka namang mga pinagsisihan daw, no? Meron ka mga pinagsisihan and alam mo yun, nagkaroon ka ng disappointments din sa buhay. It's because of na-realize mo na ikaw pala yung may mali, no? Ikaw pala yung nagkulang, ikaw ang nagkasala at hindi ang person mo. Siguro nagdaan kayo sa no, trahedya, no, nagkaroon kayo maybe ng diskusyonan or maybe for some of us nagkaroon din ng hiwalayan, tampuhan, mga ganon. But andito naman yung pinagbigyan ka ulit or parang pinatawad ka naman itong person mo. That's why andito yung lahat, no, may guilt, no, may guilt ka or andito yung sadness na parang deserve pa ba ako nitong person na to sa mga pinagagawa ko. But andito yung tinanggap ka pa rin ng buong buo nitong person mo. It's because of talagang parang siguro yung person mo is let go na lang yung mga nangyari sa inyo. So all you have to do dito, no, is since nandito talaga yung may mga regrets ka, so sa Knight of Earth is kailangan mo maging responsible. And actually, ito na yung ginagawa mo ngayon, no? So mas responsible ka ngayon, responsible ka na ngayon and organized ka na and supportive ka na ngayon sa hindi lang sa person mo and also sa family and also sa mga kasama mo siguro sa workplace mo, ganun. So there's a lot of changes dito sa nangyayari sa iyo. Positive naman. Kasi andito yung bakit nagkaroon ka ng changes? Kasi nga nalaman mo na andito ka na sa spiritual awakening. Maybe mga napapaniginitan ka na, ganyan, or may mga bumubulong na sa'yo, ganun. Okay, so we have the world. So there's a celebration kasi darating ka rin talaga dito sa completion or accomplishment, no, sa spiritual awakening na malalaman mo na yan in time. Maybe person mo magsasabi sa'yo or maybe ibang tao na nakakaalam na ikaw ay nasa spiritual awakening. Then, dito ka napapasok na talagang one step, no, is andito na pupunta ka na sa journey, no? As in, andito na, ang dami ng pagsubok na darating sa'yo na kailangan mo malagpasan. Okay, so last card, please. And we have seven of Earth. Yes, kailangan nyo talaga dito ng patience. Lots of investment and assessment. Totoo yan. Sa spiritual po is kailangan nyo po talaga yan. Matuto kayo mag-assess, no, ng lahat sa paligid po ninyo. Hindi lang po ng tao, pati mga bagay-bagay, halaman, ganyan. So, lahat. No, and also andito yung talagang you need to invest, no. So ano ba yung i-invest nyo dito? Dasal, faith, patience, love, no, devotion. Yan ang mga i-invest po ninyo pag pumasok po sa spiritual awakening, no. Pero napakasarap po,
Though, andito po talaga yung may mga pagsubok po na ibibigay si God, but it's for your own good, no? And andito yung pare-realize niya sa'yo at paramdam niya sa'yo na buhay ako, nakasama mo sa laban mo. Ganun po siya. Okay? So, kuha lang po tayo dito ng 3 cards sa ating light seer card. Tingin po tayo ng 3 cards. Kung ano ba yung dapat mo talagang i-expect, no? Siguro before mag-end itong October, no? Ano ba ang pwede mong malaman, ano ba pwede mong pagdaanan before mag-end ang October, no? Five of Pentacles. So, parang may confusion ka pa, ha? Parang ano, ha? Kasi naandyan na eh. No? But, andito yung parang dead makomatos ka, ha? Pinapakita na sa'yo eh. Pero parang hindi ka pa ready. No? But, in time, no? Parang sa una lang pakipot ka. Maybe nito mga nakaraan pakipot ka. But, Knight of Wands is here. So, andito yung parang happy ka naman. No, nagkaroon ka ng ganyan na parang na-blessed ka rin. No? And so, all you need to do now is to meditate. More on meditation, more on praying, more on grounding, no? Kasi talagang marami pang opportunities sa darating sa'yo. Mas maraming blessings kang mararating. I mean, marireceive, lalo na ngayon na nalaman mo na ikaw is nasa spiritual awakening. Marami, no? Marami. Actually, itong reading na ito is a guide, no? Lalo na po sa mga taong nag-uumpisa pa lang, na kung ano po yung mga dapat ninyong gawin, no? Sa paglalakbay po ninyo. Okay, thank you, Holy Spirit. Thank you, angels. Okay, so, kailangan nyo lang po talaga dito is, yan, mag-grounding, keep on searching, kung talaga, you know, alamin niyo po kung ano yung, alamin niyo po kung ano yung talagang life purpose ninyo. No? Ask some signs from God, mga ganun. And since ikaw, collective is a healer or divine healer yung person mo, then you can ask him or her, no, na to guide you, kahit pa simple, dahil taas ng ego mo dito. Malamang to, ano to, lalaki yung nasa spiritual awakening, then yung babae ang divine healer, no? Okay, so that's your reading, and close your eyes. So sa mga naka-resonate at gusto po mag pa-reading, pa-healing, andyan na po sa description box ang aking contact details. At sa mga gusto pong sa mga naka-resonate at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click notification bell para po update kayo lagi sa reading. Okay? So, close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all. Love, peace, and hope. Bye. Good luck sa spiritual journey.